Good morning, brothers and sisters in the media. Welcome po sa ating November 10, 2024 episode, Kapihan sa QC. Thank you foremost sa PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Mga Tila Restaurant, Corner Scout Torillo, Scout Fernandez, Quezon City. And today, we will discuss, Tagalog tayo, kasi sabi nga ng Pangulong BBM, ako lang may karapatang mag-Ingles. Kayo dapat mag-Tagalog kapag kakaroon ng forum. Ngayon ay ating i-welcome para sa ating masikabong diskusyon dito. Medyo may tayo, pag-uusapang mahalaga para sa kababayan. Welcome po sa ating kapihan sa QC, Attorney Sherry Ann de la Cruz. Siya po yung council representative ng One Central. Good morning po. Good morning sir. Thank you po at binigyan niyo kami ng pagkakataon para ilabas naman yung side naman ng kumpanya dahil nga nangyaring raid sa Bataan noong October 31. Ito po ay operating as POGO Hub o Business Processing Operate, BPO? First po is yung One Central is a BPO. Meron po kaming lisensya na in-issue ng Freeport Area of Bataan kung saan meron naman silang otoridad na mag-issue ng lisensya galing sa kanilang charter. So, ang in-issue po nila sa amin ay para kami maging business process outsourcing. So, particularly po, nag-serve po kami para yung back-end support ng mga kliyente. Hindi po kami POGO. Inulitin ko, hindi kami POGO, hindi kami gambling operator. Doon sa AFAP po, meron po kami dalawang lisensya. Nung una is ng 2023, binigyan po kami ng lisensya para maging gaming operator, which hindi po namin nagamit. So, at the same time, early this year, nag-apply po kami para ng isang Quality Master License Agreement. Pero pagkatapos po nung pag-issue ng Pangulong Marcos ng ban sa POGO, hindi na po namin ito i-pursue. Kasi nga, bawal yung gaming. So, tuloy-tuloy na lang yung pag-pursue namin ng lisensya as a BPO. So, we were issued the BPO license by AFAP. Alright. Nag-viral po yung video. Nagkaroon ng sampalan blues, parang telenovela nangyari. Paki-elaborate po, pakibigyan po kami ng first-hand account information noong October 31, 2024. Okay, according po sa PAO, nung pumasok po sila sa compound ng Central 1, ay meron daw po silang dalang search warrant para sa human trafficking. Okay, no? Ito yung kasong nila, binabato nila sa kumpanya na we are involved in human trafficking, we are involved in scams, love scams, lahat na yata ng pwedeng na ipasok na scam ay kasama sa amin. Meron pang yung underground banking. Madami po silang nilabas na statement. However, makikita naman po dun sa footages, meron po mga lumabas na video na pagpasok pa lang po ng PAO, as represented by Director Casio. Winston Casio. Yes. Ang unang niya pong nilatag sa kumpanya ay wala kayong lisensya. Wala kayong secondary license from PAGCOR. Which kaya daw po sila mag-search. But of course, upon checking of the search warrant, lalabas doon na ang nahanap nila is alleged human trafficking. So hindi po nagja-jive yung search warrant nila doon sa sinasabi nilang violations namin for lack of license. So they secure the search warrant from the court para i-search sa human trafficking. Pero pagpasok mo, ang binabato mo sa amin, wala kayong lisensya to operate. Wala kayong PAGCOR license na required daw po dahil gaming kami. So medyo malabo po, di ba, yung dalawang aspeto na yun. No? So we will be, of course, going through the courts to file a quashal of the search warrant. And pagkatapos na po nun, nag-search po sila.
Actually, we call this a failure of intelligence kasi pagpasok pa lang nila, napakalaki siguro po ng ginastos ng gobyerno natin dito. Kasi kasama po nila is ilang taang law enforcers. Mas nauna pa nga po yung mga kasama nilang military, if I'm not mistaken, yung CIDG came 30 minutes after. I don't know kung bakit ganun yung sitwasyon. No? Doon si CIDG ang nag-apply ng warrant. Lahat po sila full battle gear, high-powered weapons, naka-vest pa sila. Bulletproof. Pero wala naman po silang suot na mga body cameras. And we're talking of employees, marami dito kabataan, na wala man lang nakuha or masasabi mo na meron dito may baril or kahit anong deadly weapon. Para ka mag-conduct ng isang ganong kalaking operations. Parang sobra-sobra, no? So, overkill. That's actually an overkill. So, yun po yung isa sa mga aesthetic tingnan namin. And yun nga po, pagpasok nila is, ang report po sa amin ng mga empleyado is, pinitisigawan na sila. Walang umuwi dito. Hanggang hindi namin nakakanap ng bangkay. Wala akong nakukuntay na bangkay dito. Tapos, pamilya sa Davao yun. Nasukay ba sila? Hindi naman. Hindi naman po. Tapos, naganap din sila ng torture chamber. Di ba medyo, wala naman po silang nahanap. And in fact, contrary nga, no, kung ang search warrant mo is human trafficking, ang sinabi nila is naghahanap kami ng paraan para silipin yung mga victims of human trafficking. Tama, rescue kapag exactly, human trafficking. But what happened is, parang sila po yung empleyado po namin yung dapat rescuein doon sa mga operators. Kasi syempre, daming na-traumatize. Meron pa doon isang kwento ng isang empleyado na buntis na paglabas niya ng kwarto, nilutukan siya ng baril. Mahaba. Yun na nga, actually, yun po yung worry ng kumpanya, no? Yung mga empleyado. More than the negosyo. Yung empleyado po, because we employ 1,600 workers. At nakita po natin, may nag-viral na video na meron doon isang, actually utility man po siya, na pinagbintangan daw siyang nagsabi ng masama laban doon sa mga operators. Pero whatever it is, syempre, na-imagine natin mataas ang emosyon ng mga panahon na yon. At doon nga po ay pinagsasampal siya. Ayun, yung Sampalan Blues. Sampalan Blues. And ang hindi pa lumabas sa media is, nung pagkatapos ngayon namin siya interviewin, hindi ko na muna papangalanan because we're still trying to get CCTV footage of how it happened na pinagsusuntok din siya sa Tagiliran. Kung rescue operation yan, human trafficking, how many foreign nationals ang involved doon sa raid na they were able to gather? Ang nilabas po nilang report, no, ay meron daw po kaming 300 something foreign nationals. Okay, out of we have 1,600 employees. Out of the 1,600 employees, meron daw po kami 300 foreign nationals. But as it turned out, ang foreign nationals na po namin ay 41. 41 only out of 1,600. 41 lang po. Kasi meron pong requirement po, no, na 5 to 10% if I'm not mistaken, na yun lang yung dami ng foreign nationals nyo na kailangan meron kayo vis-a-vis your locals. And ang locals po namin, marami po dyan po ay galing sa probinsya ng Bataan. Taga-Bataan. Mga taga-Bataan po. Kaya for the company, yun na lang po yung gusto sana namin i-focus. Paano namin tutulungan? Inuna namin yung mga foreign nationals na nakulong. We are very thankful kasi upon verification naman po talaga, legal po lahat ng kanilang permits. Kumusta po sila? Nakalabas na? Nakalabas na po. Nailabas na po namin sila noong Thursday. After verification po, legal po lahat ng kanilang employment permit. Legal ang kanilang working visa. So, nangyari po ay nilabas namin sila under recognizance. Ni-recognizance po sila ni Congressman Abet Garcia and myself. So, nakalabas po sila under our custody. And we will be facing po yung alleged charges against them ng PAOK na si BI syempre yung dapat mag-determine.
In fact, nadagdag ko lang po, nung time na, though this is a joint operation, wala pong miyembro ng BI ang nandoon sa site. So, the usual po, no? Actually medyo questionable po sa amin yun kasi the usual operations should include also BI. Since you are targeting, yes, since you are targeting allegedly to save 300 foreign nationals, dapat kasama po dyan ang BI. And doon po sila sa site dapat i-check. Magkakaroon po ng verifikasyon doon sa site, pero hindi po ito nangyari. In fact, ang immediately ginawa po nila is na kayo mga foreign nationals, dinala po sa Maynila. At doon po sa custody ng PAOK. Pero mabait naman din po, buti na lang si Yusek Gilbert Cruz. Yes. Pinayagan naman niya dahil nalaman niya na meron doon isang foreign national na nag-undergo ng kidney transplant. So pinakuha niya yung gamot. Meron din naman isa doon na meron siyang anxiety. So meron siyang alagang pusa. So pinayagan naman po nila, sir, na madala doon. So, yung treatment naman po nila doon sa mga foreign nationals doon sa loob ng pasilidad ng PAOK, eh maganda naman po. So, in fact, nung nilabas po namin sila, ni-waive na mismo namin yung para mag-medical. Kasi wala naman po nag-claim na sinaktan sila kahit pa paano. Opo, pero na-interview nyo isa-isa itong foreign nationals. Were they subjected to yung sworn affidavits, interrogations, doon sa bit? Hindi po. Kasi wala, yun na nga, no? Yun nga po yung tinatanong kasi namin. rescue Yun nga po, eksakto. Yun po yung tinatanong namin. Ano nga ba yung, instead na rescue sinampahan po sila ng kaso. Yung foreign? Yung foreign nationals. At sinampa po daw sa kanilang kaso isa for being undesirable alien because they are working for a company without the proper PAGCOR license. Nakatutok sa PAGCOR. Tayo sa PAGCOR, sa inyong legal team ng inyong kumpanya, necessary ba yung PAGCOR license sa inyo? Operating as BPO, sabi niyo? Okay, meron pong dalawang tinatawag natin na charter na pinag-usapan, no? Doon sa charter po ng Freeport Area of Bataan, may mga allowed sila na lisensya i-issue. Ganun din naman si PAGCOR, may mga lisensya sila dapat i-issue. Yung sinasabi po nila na secondary license, that is if you are operating as a gaming company. In which case, hindi po kami gaming company, hindi po kami POGO, hindi po kami IGL. We are a BPO, we are a service provider. So, hindi, enough na po, para sa amin kasi, enough na po yung binigay sa amin permiso at lisensya ng AFAP para magtuloy-tuloy dun sa pagkandak ng negosyo namin doon sa loob ng economic zone. Freeport Administrative Board Actually, of Bataan. Authority of the Freeport Area of Bataan. Yung foreign nationals, nakailang araw po sa detention at saka pati yung 1,600. 600. Actually, hindi naman po lahat na doon time na yan kasi 24 hours pang operations namin. No? Yung 41 foreign nationals po, they were detained since October 31, nung nangyari po yung insidente. Na-release po namin sila noong Thursday ng gabi. So, last Thursday lang po. So, anong date ba yan? 7? 7, yes. So, 7. So, ganun katagal po sila na-detain. Kumusta naman ang treatment? Masarap yung pagkain? Yun na nga po, no? Dito pasalamat din naman din na sa PAO kahit pa paano is hindi, wala namang mal-treatment. Tuloy-tuloy naman daw yung pagkain na nandoon. Kaya nga sabi ko, sayang siguro, no? Kasi malaking budget ang nauubos sa gobyerno natin na hindi naman natin sila dapat ginastosan ng gano'n. Kung nagkaroon lang ng tamang pag-uusap siguro. Validation ng intelligence reports. Kasi kung ang issue mo ay, we call it conflict of laws. So kung ang issue mo is meron hindi nagtutugma sa lisensya ini-issue ng AFA, kung meron hindi nagtutugma sa charter ng Freeport Area of Bataan sa PAGCOR, dapat ito ay nire-resolba sa tamang forum, no? Hindi po dapat maapektuhan yung mga investors na nagpunta sa area. Isa po kami sa pinakamalaking investor sa Bataan. Ang nangyari po nga, itong pangyayari na to, no?
ang epekto nito ay napakalaki. I'm not sure kung nag-issue na ng statement ang Bataan, pero ang epektado po dito ay 1,600 employees. Huwag na lang po natin bilangin lang ng empleyado, yung mga pamilya nila na dependent on them. And all the small businesses around the area of Baga. Kasi po, no, yes po, kasi po ang kumpanya namin, 24 hours po ang operation. Nagbibigay po kami ng libreng pagkain sa empleyado. Buffet po ito 4 times a day po yung ikot nun. Meron kami sariling commissary, meron kami sariling housing para sa mga malalayo. And at the same time, kasi medyo sabi nga, actually, isa sa mga naging issue is bakit hindi maglalagay sa ilang na lugar? Because it is one of those areas being developed by Bataan. I think meron silang 18 sites na dinidevelop. And yung maganda nga dito, no, is yung pagpasok kasi namin, hindi kami manufacturing. So kami ay supposedly tinataas namin yung antas ng kabuhayan ng mga nandoon. Nag-provide kami ng employment sa mga taga doon na hindi lang po ito minimum wage. Kumbaga, hindi siya nakapareho sa mga kung ikaw ay factory worker, so mas mataas na antas. So yung mga nakagraduate, dumidiretso doon para mag-apply ng trabaho. And at the same time, nawalan nga daw po ang balita po namin, nawalan daw po ng tambay ang Baga. Kasi lahat po ng supplies namin, imagine niyo kung 4 na beses kami nagpapakain ng buffet, araw-araw sa araw-araw, no? Lahat po ng suppliers namin ay galing doon sa Bataan. Kumusta na po operation ng One Central? Sarado po. So, sa estimate po ninyo, magkano na lugi nyo? Dahil for 31, 10 ngayon, so that is maybe almost 2 weeks. Or Actually, hindi pa namin kinocompute. Siyempre, mawawalan kami ng mga kliyente na sinaservice abroad. Yun naman lagi ang problema ng BPO. Pagka hindi ka nakapag-provide ng servisyo, lilipat ka sa ibang provider. So, isa yan sa mga considerations. But more than the losses, ang binuwari po namin dito at ang pinufocus po namin, hindi po yung una namin ginawa, is yung mga empleyado. Because yung araw ng first week ng November, supposedly swelduhan yan. We were ready to also release yung 13th month pay. So, kaso na-hold po ang aming pondo sa loob. Meron ba silang legal action to freeze whatever, your assets or your accounts, bank accounts? Sa totoo lang, mahigit sa linggo na po yung lumipas, no, since it happened. Wala pa pong sinasampang kaso sa Central Month. In fact, mauna na nga po kami na magpa-file ng motion to quash po sa korte kasi obvious naman po na merong violations na nangyari. Lisensya ang kinikwestiyon nyo. Bakit kayo kumuha na deceit, na may nangyari deceit sa pagkuha nyo ng search warrant under the premise na merong human trafficking. But nowhere during that entire time na minention nila na may human trafficking doon. Makikita naman po doon sa mga footages. Opo, nababanggit po ng Freeport Authority. May sariling charter ang Freeport under labor law. When it comes to issuing licenses to operate inside a Freeport area. Reservation. Meron po. Ang Freeport area Bataan, kapareho din po siya ng APECO, of course, ng CESA. Meron din po silang kanya-kanyang charter. Na doon sa charter nila, dinidefine din yung mga karapatan nila at kakayahan nila mag-issue ng mga lisensya na naaayon kung ano yung nilista nila nung pinasa nila yung batas na yan. Ang pagbakuha kasi ng charter niya is batas po yan. So mailalim po yan sa masusing pag-aaral para maging batas. And yun po yung nananaig dapat doon sa Freeport area. And meron kayo, yung mga dokumentong papatunay na sanaw kayo ng Freeport Charter. Definitely po. Sabi ko nga kanina is meron kaming 2 lisensya na in-issue ng Freeport area of Bataan. Yung una is a gaming license which never implemented. Kumuha kami as a BPO. So yun yung huli namin kuha ng lisensya. In part kasi doon is yung sa lisensya namin is yung pwede kami magbigay ng serbisyo back-end. We call it back-end support. So siguro doon sa mga BPOs, alam nila yun eh. Kami po yung sumusuporta sa mga kumpanya.
So nandiyan yung technical know-how, nandiyan yung monitoring, nandiyan yung service support sa mga kliyente, pag may mga tumatawag, yung mga ganito. Ano ngayon ang magiging future nito 1,600 employees sa aspeto ng pananaw ng inyong management company? Actually, hindi pa kami ganun kaklaro of how things would be. We will definitely go to court muna kasi para ma-release po yung mga kagamitan. Kasi sinis po lahat ng computers namin. Actually, ang sana wala naman naging issue kung hindi kayo tinanggalan ng CCTV. Kasi yung CCTV, isa sa pinakamalaking support para sa law enforcers, para dun sa mga kinakasuhan, kasi makakapagpakita ito ng ano po yung totoong nangyari. So hindi po siya magiging he said, she said. Kasi makikita naman natin sa footages noon na tama ba yung ginawa ng police, wala bang nanakit, meron bang nanakit, meron bang pagnanakaw. So kaso po, nabanggit yung pagnanakaw, may nagsisirculate din na rumor. Rumor po ba yun? May nawala po ba na banya po ng kumpanya? Actually, may footages po kami na meron din dumaan na isang empleyado ng PAOK na pagdaan niya sa isang site, dinampot niya yung cellphone niya, tapos binuksan niya. Oh. Actually, I think it's being investigated by CIDG already. Kasi nakita nila yon. Meron, hindi pa kasi kumpleto lahat, no? Pero once lumabas po siguro yung report ng CIDG at once makita namin kung ano yung nandoon sa lugar, up to this point kasi hindi pa namin nakukuha lahat ng reports. So hindi pa rin naman kami nakakasuhan. So hindi pa namin alam kung ano yung mangyayari doon sa mga empleyado. Kung makakabalik po ba sila ng trabaho, pagka na-lift yung, pagka na-quash yung warrant at titignan po natin, no? This is one of the things. Madami pa pong kailangan i-resolve because if it will be proven na we are simply an BPO, I don't see any reason kung bakit hindi kami pwede makapag-operate ulit at makapagbalik ng trabaho sa mga nawalan ng trabaho. Actually, isa pa sa mga worry nila is, syempre mag-holidays. Opo. So medyo mas happy holidays, hindi na magiging happy. Magiging happy and syempre, hindi nga lang po yung 1,600 but the families nila ang apektado dito. Opo. Ito mga empleyado ninyo, meantime, anong treatment ng kumpanya ngayon? Paano yung kabuhayan nila? Siyempre, isa yun sa mga, isang linggo pa lang, no? Inuna namin na ma-release kasi nakakulong yung mga foreign nationals. Now, we are in the process of, naayos naman namin, pinadala namin na kausapin yung mga empleyado kung paano magpo-progress na mabayaran sila properly ng mga na-render ng trabaho. Kung paano man yung magiging mga susunod na araw dahil walang operations, walang trabaho. And we're hoping also na kung papaboran tayo ng korte sa pag-quash ng warrant, maibalik lahat ng mga nakuha sa amin para mabayaran din namin yung mga suppliers na nag-iintay ng kabayaran, pati yung mga local suppliers ng mga isda, manok, gulay. Kasi diba, sobrang lahat po yan nakadepende dito sa Central One. Lahat po sila nagbibigay sa Central One po nagbibigay ng negosyo, lahat po yan nakapaligid sa amin sa area ng Baga at ng buong Bataan. Yung under recognizance ni Congressman Abet, ano po yung sabi niya? Nag-offer ba siya ng assistance sa kumpanya how to revive operations? Nag-usap naman po kami ni Kong Abet about it. In fact, dalawa po kami nag-recognizance. Pinag-iisipan namin at pinag-uusapan namin yung mga legalidad muna. Kasi hindi naman po talaga basta makakapagbukas hanggang hindi natin-trash out yung mga legal issues. And yes, of course, we are working with the province of Bataan to try to see how to curb the current, it's going to be an employment issue definitely. So lahat po to is under talks now. And for the record, yung kumpanya po namin, yung mga Malaysian owners po, isa lang po ang focus dito, hindi nga po yung negosyo. Ang focus lang po namin is maibalik at mabigyan ng tulong at whatever aid is necessary for the employees, including po dito yung tulong mental health. Kasi ang dami po na traumatized. Okay, let's proceed to legal actions. Ano po, are you at liberty to tell us
Ano yung mga plan of action legally against the operating agency PAOK? Siguro kung sa operating team, unahin na lang muna natin ngayon pag-quash ng warrant. Pangalawa is tinutulungan din namin yung taong sampal na kasi gusto niya talagang magsampa rin ng kaso. Laban dun sa kay Director Wilson Casio. I know naglabas naman si Sir ng apology statement, no? Pero alam naman natin lahat na bilang isang opisyal ng gobyerno, alam niyo naman, sanay na kayo na pag nag-execute kayo ng warrant, kung totoo man yung sinasabi na may nanigaw, may nagmura, lagi naman ito nangyayari, emotional lahat ng tao. So, kumbaga yung requirement as a public officer is dapat mas mataas yung level mo of control. And hindi ka basta mananakit. There is no acceptable resource. Restraint. Yes, you have to really exercise utmost restraint at any given time during the operation. Lalo na to, mga hindi naman, I think we can still consider them under the criteria ng good kasi mga 35 pababa naman itong mga to, mga empleyado dito. So, mataas ang emosyon. And I think it is acceptable na may magalit, may umiyak, merong mag-question, lalo na nung pinestyon sila at sinabihan sila na bawal kayong kumuha. Paano yung mga telepono nyo, hindi kayo pwedeng kumuha ng video recording. Good, but merong naglakas loob na nag-video. May mga naglakas ng loob. Actually, marami pa kami natatanggap ngayon ng mga videos ng mga empleyado. Kasi whatever was retained sa CCTV namin, kasi nga po, in-off nila in-off nila, yung iba naman is talagang tinanggal nila. And in fact, we have videos na tinatanggal yung mga CCTV. Nasabi niyan, bakit kayo tatanggal? Kung gusto nyo proteksyonan yung sarili nyo, it's against any actions that the company might take against you. Ang protection nyo is yung ang protection nyo yung CCTV. Nasabi niyo, wala kaming violations, wala kaming ginawang gato above board. But why is it that the first thing that our law enforcers would do is to remove the CCTVs? Meron kayong video footage? They're removing the CCTV camera? Meron po. Meron kayong parang command operation center? Meron po. So, andun din ang record? On record, of course, we have this as well online. So, kung ano man yung nahagip pa namin online bago nagtanggal, syempre meron po kami kopya. And nire-review nga po namin ngayon lahat itong mga na-record namin sa CCTV. Magpe-play ako ng parang devil's advocate. Sa kapila naman nagdoon sa akin. Usually, pag may mga interviews kami with the authorities, law enforcers, they will always say, you confiscated gadgets and they will have to subject it to forensic examination. Do you think you will allow them by the practice of the law? Okay. Lawful ba yun? Which is weird, no? Sa mga cybercrime cases na nahawakan ko, automatic nag-a-apply kayo ng what we call cyber warrant. In this case, kung ang target nyo naman pala talaga is yung mga computers namin, dapat nag-apply kayo ng cyber warrant. Hindi kayo nag-apply ng search warrant para sa human trafficking. Na alam nyo naman na wala. So, I don't know how it happened, kung ano man yung kwento nito. We are yet to see the records sa korte. Pero so far, from the result of the search, wala talagang human trafficking na sinasabi nila. Wala din pong scams. Wala din po yung mga in-announce nila, wala rin gaming, wala rin yung mga in-announce nila na mga torture chamber, wala din yung mga devices, na cloning devices na in-announce nila, wala din po yun. Yung love scam ba? Ano ba yun? Yes. Hindi ko nga alam nabasa ko lang sa Jada sa mga pronouncement ni PAOK, pero wala po siyang love scams. Hindi po namin alam kung saan nanggaling yung love scam. Intriguing yung pangalan. Love scam. Yes, meron pang cryptocurrency scams. Yun nga daw, underground banking. Kung hindi natanong nyo, papayag kami. Basta po may search warrant, basta po merong warrant ng korte, wala namang problema sa amin eh. In fact nung dumating sila, kaya hindi namin in-expect na magiging ganito, we welcome pa sila ng management.
na pasok kayo. Kaya nagulat na lang kami na biglang yung tuloy-tuloy na sabog-sabog na, nagkagulo na. In fact, yung sa pag-search, ang isa sa mga requirements doon ay may kasamang representante ng barangay, meron nga daw, kasamang representante na may-ari ng lugar. Opo. So, syempre, the store manager, yung company manager. Okay, isa lang po yung taong company manager. We're talking of a 1.5 hectare property. It has what? 7 to 8 buildings na 2 floors each. Paano mo po magiging nandoon ka sa lahat ng insidente na yun, no? Dahil tuloy-tuloy po yung pagpasok ng search and seizure, sabog-sabog. So, hindi po namin pwedeng sabihin na hindi nga po namin na-receive yung inventory of property seized kasi hindi naman kami nandoon eh. May damage ba sa facilities niyo? Incurred damages? Hindi pa namin nakikita kasi hindi pa kami napapayagan pumasok. Under police line? Yes po. No entry? No entry po.